Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa palagay ko po ay sa pagkakataong ito, medyo marami-rami na rin po tayong natututunan. Pwede niyo bang tanong sa katabi ninyo, Brad or Sis, meron ka na bang natutunan? Nung kamakailan lamang po ay pinag-usapan natin ang patungkol sa disenyo ng Diyos sa ating pamilya. At dito po sa ating paksa na ito, natutunan natin na medyo merong mga pamilya na mahina ang pundasyon. At dahil po dito sa pagiging mahina ng pundasyon, ang ilang pong pamilya ay nasisira o nawawasak ang pamilya. Na ang ilan ay nauuwi sa paggamit ng mga ipinagbabawal na bisyo o mga gamot. At dito po sa topic na ito, at hindi pong pinag-aralan, yung pong isa sa disenyo ng Diyos ay ang pamamahala. Ano po ang ibig sabihin kapag sinabing mamahala? Dito po natin pinag-aralan na ang ibig sabihin ng pamamahala ay bibigyan ng kaayusan, bibigyan ng kaginawan, bibigyan ng kapayapaan at bibigyan ng kasiglahan. Kaya po, upang magawa natin ang disenyo ng Diyos patungkol sa pamamahala, napaka-importante po na pinag-usapan natin ang gabay ng salita ng Diyos. Na importante na ang bawat miyembro ng pamilya o ng bawat tao, lalo na po sa atin, na meron po tayong mga problema, ay kinakailangan na magabayan tayo ng salita ng Diyos o yung tinatawag nating Biblia. Pangalawa, napakahalaga sa isang miyembro ng pamilya o ang pamilya sa kabuuan na magkaroon ng oras para sa isa't isa at napakahalaga rin po na magkaroon tayo ng desisyon na isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Sa madalit salita po, tayo bilang isang pamilya, napakahalaga po na ang ating pamilya ay pinamumunuan at pinangungunahan ng ating Diyos. Ngayon ang tanong, paano ba tayong magsisimulang muli? Lalo na ang ilan sa atin bilang miyembro ng pamilya ay nasaktan. Hindi lamang ho tayo nasaktan, napakahalaga pong maunawaan natin na sa mga kaganapan sa ating buhay at maging sa ating pamilya, ang ilan ay nasiraan na o nawala na ang tiwala sa bawat miyembro ng pamilya. So, naintindihan natin na mahalaga na malaman ang disenyo ng Diyos sa ating pamilya at pinag-aralan din natin ang kahalagaan ng patungkol sa pagpapatawad. Bakit po ba napaka-importante ang kapatawaran? Dahil ang kawalan ng pagpapatawad ay sumisira ng relasyon. Relasyon nino? Una, relasyon natin sa Diyos at pangalawa, maging relasyon natin sa ating pamilya. Ngayon, kung nagdesisyon tayo na magpatawad, sa pagkakataon pong ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang aspeto para po maayos ang ating pamilya. Ito po ay ang muling pagbubuo ng ating tiwala. Ngayon po, sa aklat ng unang Timoteo, chapter 1, verse 12, pwede po ba nating basahin sabay-sabay? Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesukristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil, itinuturing niya akong karapat-dapat na maging lingkod sa Kanya. Alam po ba ninyo kung sino ang sumulat ng aklat ng Timoteo? Ang sumulat po nito ay si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po ay hindi nagsimula na isang taong mabait o matinong lingkod ng Panginoon. Siya po ang tinatawag natin noong si Saul. Okay? Anong sinabi niya? Siya ay binigyan ng tiwala. Itinuring akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Ano po ba ang naging buhay ni Apostol Pablo nung araw? Dito po sinabi niya, sa verse 13, kahit na noong unay, ano raw po ang ginawa niya? Nilapastangan niya, inusig, at nilait ko siya. Sino po yung tinutukoy ditong siya? Yun po ay ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, bukod po ron sa tiwalang ibinigay sa Kanya, sa kabila nito'y nahabag sa akin ang Diyos. So binigyan siya ng tiwala at nahabag sa Kanya ang Panginoong Hesukristo. Ang dahilan daw po rito ay sapagkat hindi niya nalalaman ang kanyang ginagawa dahil hindi pa siya mananampalataya. So patuloy po nating basahin. Sa verse 14, pinasagana sa akin ang kagandaang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa aking pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat na na si Kristo Jesus ay ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Ang tanong, sino po ba dito sa atin ang nagkasala na?
Ako ay inamin ko, nung una pa lamang tayo magkasama-sama, na ako po ay maraming mga naging kasalanan. And sigurado po ako, lahat po tayo rito, nauunawaan natin na lahat tayo ay nagkasala. Pero ano pong pahayag ni Apostol Pablo? Ang sabi ni Apostol Pablo, ako ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Imagine po natin, ako ay inamin kong makasalanan, ang bawat isa po sa atin, inaamin natin na tayo po ay nagkasala. Pero si Apostol Pablo, ang sinasabi niya, ang kanyang kapahayagan, siya ang pinakamasama sa lahat. Now, tignan po natin, ang sinabi niya, ngunit akong pinakamasama ay ano raw? Siya ay kinahabagan. Ibig sabihin, naawa ang Panginoong Jesucristo sa kanya at siya po ay tumanggap ng kapatawaran sa Panginoon upang ipakita ni Kristo Jesus ang kanyang ano raw po, ang kanyang hindi masukat na pag-ibig hindi lamang sa kanya, pag-ibig na para din sa akin at pag-ibig na ganun din naman na para din sa inyo. Upang ano raw po, ang pag-ibig na ito, ang pagpapatawad na ito ay magsisilbing halimbawa sa mga sasampalataya. Ibig sabihin, kagaya ninyo at sa mga iba pang hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesucristo, dito natin makikita sa pamamagitan ng pahayag ni Pablo, sa pamamagitan ng ginawa ng Diyos sa akin at gagawin ng Diyos sa inyong lahat na napakamahabagin at mapagpatawad ng ating Panginoong Hesukristo. So, si Saul na naging Pablo, ano po ang nangyari sa kanyang buhay? Alam po ba ninyo na si Apostol Pablo, na dating makasalanang si Saul, siya po ang isa sa naging pinakamasigasig? Na si Apostol Pablo ang isa sa naging pinakamatapat. At hindi lamang po yun, siya rin ang isa sa naging pinakamabunga doon po sa mga ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoong Jesucristo. So balikan lamang po natin, ano ang naging kaganapan sa buhay ni Apostol Pablo nung siya po ay si Saul pa. Kaya ang nangyari po sa kanya, itinuring siyang karapat-dapat na maglingkod sa kanya. Imagine po natin, sobrang sama ng buhay ni Apostol Pablo na siya mismo ay inamin niya na siya ang pinakamasama sa lahat. Ito pong pinakamaganda. Hindi lang ho siya pinatawad ng Panginoong Jesucristo. Siya po ay binigyan pa ng pagkakataon ng Panginoong Jesucristo na maging kabilang sa kanyang mga lingkod. Siya ay pinatawad, siya ay binigyan ng pagkakataon at siya po ay pinagkatiwalaan. So ito pong nangyari sa kanya. Siya ay pinagkatiwalaan at siya rin po ay pinatawad. At sa pagkakataon pong ito, nais kong marinig natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay ng isa pa nating kapatid na nung dating makasalanan, nakakilala sa Panginoong Jesucristo at kung paanong binago ng Diyos ang kanyang buhay. Tawagin po natin ang ating kapatid na si Brother Jose Reyes. Magandang araw po. Ako, si Jose Reyes, may mabait na asawa, si Elena, at may anak kami na isang babae. 7 kaming magkakapatid na puro lalaki at panglima ako. Magulo at walang kabuluhan ang aking naging pamumuhay. First year high school pa lang ako nang pumanaw ang aking ama, kaya hindi ako nagseryoso sa pag-aaral, kaya naman hanggang 3rd year high school lang ako. Dahil na rin sa impluwensya ng barkada, natuto akong magbisyo. Natuto rin akong gumamit ng droga tulad ng kapsula, tabletas, syrup, at marijuana at shabu. 1999 ang una kong pagkakakulong sa Marikina City Jail sa kasong frustrated homicide. Madali naman ako nakalaya dahil inareglo ng kapatid ko ang nakaaway ko. Sabi ko sa akin sarili, mahirap pala ang makulong, lalo na't iba't ibang uri ng pagkatao ang iyong makakasama. 2001, balik ulit kulungan ako sa kasong paggamit ko ng pinagbabawal na gamot o mas kilala sa tawag na shabu. Pero makalipas ang 3 linggo, pansamantala ako nakalaya, nag-bail ang asawa ko para sa akin. Dahil na rin sa hindi ko pagdalaw ng hearing, nawarrant ako kaya balik kulungan ulit ako. Madali naman naayos ng asawa ko ang aking kaso, kaya nakalabas din ako. 2003, muli na naman ako nakulong sa paggamit ulit ng droga ang kaso ko. Ngunit makalipas ang 1 buwan, nag-bail ulit ang asawa ko para sa pansamantalang kalayaan ko. Nagpatuloy ako sa masama kong gawain, kaya naman 2004,
Balikulungan ulit ako, tulad ng dati, paggamit ulit ng droga ang kaso ko. Subalit makalipas ang 1 buwan at 1 linggo, ay nakalaya ko dahil nag-bail ulit ang asawa ko para sa akin. Halos itakwil na ako ng aking mga kapatid dahil ang sabi nila, wala na raw akong pag-asang magbago. Pati ang aking asawa, panay ang pakiusap sa akin, kailan ko daw babaguhin ang aking buhay. Subalit para akong bingi sa pagkakataong iyon. Nagpatuloy ako sa paggamit ng droga dahil na rin sa hindi ko na kayang tustusan ang aking bisyo, pati pagtutulak ng droga ay ginawa ko na. Sinamahan ko pa ito ng pag-inom ng alak, pagsusugal at pambababae. October 15, 2005, muli na naman akong nakulong sa kasong pagtutulak ng droga o pusher ang kaso ko. No bail recommended ang naging kaso ko. Ito na ang pang-6 na beses kong pagkakakulong sa Marikina City Jail. Madalas naman akong dalawin ng aking pamilya. Sa pamamalagi ko sa kulungan, lagi kong iniisip ang aking kaso dahil pag ako ay napatunayan nagkasala, habang buhay na pagkabilanggo ang haharapin ko sa Muntinlupa. Minsan, niyaya ako ng kapwa ko inmates na dumalo ng Bible study na ginagawa ng Biyahe Jail Ministry ng Christ Commission Fellowship sa pangunguna ni Pastor Danny Urquico. Sa aking pakikinig ng salita ng Diyos, dito ko naunawaan ang kahalagahan ng Panginoong Hesus sa buhay ng tao. Sabi ko sa aking sarili, may pag-asa pa pala ako makapagbagong buhay. Tinuloy ko ang aking pagbabasa ng Biblia. At nanalangin ako bago kumain at bago matulog at pagkagising sa umaga. At sa kulungan ko na rin tinanggap ang Panginoong Hesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinginigil ko na rin ang mga bagay na hindi nakalulugot sa paningin ng Panginoon Diyos. Ito ang pagsusugal, paninigarilyo at paggamit ng droga. Minsan nasambit ko sa aking panalangin, kung ako ay bibigyan ng Panginoon Diyos na makalaya, siya ay pagsisilbihan ko at paglilingkuran ko hanggat kaya ko. December 19, 2006, na-withdraw ang kaso ko, kaya nakalaya ako. Pinagpatuloy ko ang paglilingkod sa Panginoon Diyos at regular kaming dumadalo ng Sunday service sa SM Marikina at naging kasapi rin ako ng live production sa SM Marikina. At kuminsan, nag-aasir din kami ng pamilya ko sa CCF Marikina sa afternoon service. At nakatapos na rin ako ng GLC3 at lahat ng kaso ko ay na-dismiss na rin. Patuloy pa rin akong labas-pasok sa kulungan, hindi para makulong, kundi para magbahagi na ng salita ng Diyos sa mga preso. Dahil itinalaga ako bilang jail coordinator sa Rizal Provincial Jail. Kasama ko ang aking asawa. Sabi nga sa 2 Korinto 5:17, kaya't ang sinuman nakipag-isa kay Kristo, ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating niyang pagkatao, siya ay bago na. Muli, ako po si Brother Jose Reyes, dating tulak ng shabu, ngayon tulak pa rin ng mabuting balita ng salita ng Diyos. Sa Diyos sa lahat ng papuri at pasasalamat. Napakaganda po ng storya ng pag-ibig ng Diyos sa buhay ng ating kapatid na si Jose. Imaginin po natin, siya po ay 6 na beses na nagbalik-balik sa kulungan. Dito po sa atin, most likely, isipin natin na itong taong ito ay wala ng pag-asa sa buhay. Pero ano po nangyari? Kagaya rin po ni Saul na naging si Pablo, si Jose, nung nakakilala sa Panginoon, hindi lang nagbago ang kanyang buhay, bagkus siya rin ay ginagamit ng Panginoon ngayon upang maging halimbawa ng katapatan ng Diyos. Saan po nagsimula yon? Sa muling pagbubuo ng tiwala. Kung si Jose ay pinatawad, kung si Jose ay pinagkatiwalaan, ginawa din ng Diyos sa akin at maaari din niyang gawin ng Diyos sa inyong lahat. So saan po ito magsisimula? Sa pagbubuong muli ng tiwala, napakahalaga po ng tunay na pagpapatawad. Ito pong unang Korinto, ito po yung tinatawag natin sa chapter 13, yung pong love chapter. Ang sabi po sa unang Korinto, chapter 13, verse 4, ang pag-ibig. Okay? Pinahayag po dito sa chapter na
na ito kung ano daw po ang ibig sabihin ng pag-ibig. Now, sa verse 5, ano pong sinabi dito? Ang pag-ibig ay hindi magaspang ang ano raw po? Ang pag-uugali. Hindi raw makasarili, hindi raw magagalitin. At isa sa napakagandang paliwanag patungkol sa pag-ibig, ay yun daw pong hindi pagtatanim sa kapwa. Hindi mo iniipon ang galit sa iyong kapwa, lalo na sa ating kapamilya, lalo na sa mga tinatawag nating miyembro or mahal natin sa buhay. Naniniwala po ako na yung ilan sa atin, o baka karamihan sa atin, naaalala pa po natin itong tinatawag na magic slate. Naalala po ba niyan? Hindi ba't susulat ka, tapos kapag inangat mo, yung sinulat mo ay nabubura. Ito pong tinuturo sa atin na tunay na pagpapatawad ay para daw pong clean slate. Okay? Na kapag ikaw ay nagdesisyon na patawarin mo na ang isa sa miyembro ng iyong pamilya, na patawarin mo na yung mga taong nakagawa sa iyo ng kasalanan, para daw pong yung green slate. Wala nang naiiwan. Now, ito po'y napakahalaga sa bawat isa sa atin, lalo na po sa mga nais makapagbago ng kanilang buhay. Yung pong tunay na pagpapatawad, hindi na raw po natin hindi na dapat paulit-ulit pa, or binabalik-balikan pa, or isinusumbat pa ang mga nagawang pagkakamali. Ito po ang nagiging problema sa ilan. Hindi tayo makaka-recover, hindi tayo lubos na makapagbabago kung yung mga taong inaasahan natin na tutulong na makapagbago sa atin, ang miyat-miyang nagbabalik naman ng mga nagawa nating kasalanan noong araw. Parang ganito lang po yan. Para din siyang sugat. Kanina, lagi tayo nakakarinig ng patungkol sa mga sugat. Tayo po ngayon ay nasa proseso na ng paghihilom. Naintindihan po natin. So tayo po ay mga sugatan. Ang bawat miyembro ng pamilya ay dumadaan sa proseso ng paghihilom. Ang isang sugat, dapat po yan ay nililinis. Ang isang sugat, hindi po yan miyat-miya na kinakalkal or inuungkat or kinukutkot. Dahil kapag maya nating kinukutkot, ang isang sugat ay babalik na naman sa dati niya pong sitwasyon. Lalo po itong lalala. Ngayon po, importante na sa proseso ng paghihilom, kinakailangan po, wala po tayong mga bagay na binabalik-balikan or isinusumbat para po tuloy-tuloy na ang pag-recover or pagbabago. Ngayon naman po, para sa kagaya natin, okay, ako po ay dating drug dependent, napakahabang panahon, 15 years. Dito po, makikita natin na hindi rin naman ganong kadali na tayo ay mapagkatiwalaan. Tandaan po natin, yun lang pinatawad tayo, napakalaking bagay na yun. Yung pong makasama natin sila sa programang ito, napakalaking bagay yun. Dahil ibig sabihin nito, nais nila tayong suportahan sa ating pagbabago. Kanya lang, hindi lang sila ang gagawa ng paraan para mabago tayo. Kinakailangan din tumulong tayo na matulungan sila na tayo ay mapagkatiwalaan. Naintindihan natin sa papaanong paraan. Importante rin naman sa atin na nagre-recover. Okay? Anong kinakailangan natin gawin? Na huwag tayong magsisinungaling. Kasi yung isang bagay lang na sabihin natin na walang katotohanan, ito'y magbibigay duda na naman sa kanila at hindi natin sila masisisi. Kapag tayo nagsinungaling at nahirapan silang pagkatiwalaan, parang muli nating sinisira yung tiwala na nais din naman nilang buuin. So una, iwasan natin ang pagsisinungaling. Pangalawa, kinakailangan tulungan din natin ang ating sarili. Na huwag tayong pumunta sa mga lugar kung saan tayo mismong nahuhulog. At alam natin ito, dahil yung mga lugar na lagi nating pinupuntahan. In fact, kahit hindi natin pinupuntahan, hindi ba, tayong mga nagre-recover, nasa isip pa lang natin, nagigiyang na tayo. Kaya para maiwasan natin, hindi lang yung pagkagiyang, para matulungan natin dahil meron tayong kahinaan. Hindi pa tayo lubos na malakas. Kaya importante para sa atin, para mapagkatiwalaan tayo at matulungan natin ang ating mga sarili. Una, wag na wag tayong magsisinungaling. Pangalawa, importanteng iwasan natin yung mga lugar kung saan tayo madalas nahuhulog. Sumunod, importante rin na wag tayong sumama sa maling mga tao. Tandaan natin, hindi lahat ng matatawag na kaibigan ay totoong kaibigan. Yung iba ay naghahanap lang ng damay.
So iwasan natin yung lugar, umiwas din tayo sa mga tao at isa pa sa makakatulong sa atin ay huwag tayong uuwi ng alanganing oras. Napakahalagang maintindihan natin na sa bawat miyembro ng pamilya, kasama rin yung pag-aalala. Hindi lang sila nag-aalala dahil iniisip nilang kasama natin yung maling tao o nasa maling lugar na naman tayo. Kasama rin sa kanilang pag-aalala yung isipin o yung kaisipan na baka hindi na tayo makauwi ng buhay. At importante rin ito na kung wala naman tayong importanteng lakad, wag na tayong maglalabas ng maglalabas. So ito yung ating partisipasyon para matulungan natin yung miyembro ng ating pamilya na muling manumbalik ang kanilang tiwala. Ngayon po, sa unang Pedro chapter 2 verse 7, anong sinabi rito? Igalang ninyo sino raw ang ilang tao? Hindi. Ang ipinapaliwanag dito ay ang kahalagahan ng igalang natin ang lahat. Kung importanteng igalang natin ang lahat, mas importante na igalang natin ang lahat ng miyembro ng ating pamilya. Irespeto natin yung ating magulang, irespeto natin yung ating mga kapatid, irespeto natin maging ang ating sarili. Alam niyo po, napakahalaga sa atin na tayo mismo magkaroon tayo ng respeto maging sa ating sarili. Okay? Ngayon po, yung pong sinabing respeto sa bawat isa, importante ito. Na ako bilang nagre-recover, na irespeto ko ang saloobin ng aking mga kapatid. Iunawain natin na may mga panahon, siyempre, nasa proseso pa sila ng gusto kang pagkatiwalaan. Nasa proseso pa sila ng gusto kang lubos na patawarin at nasasaktan sila maging para sa kanila o sa ating mga magulang. Irespeto natin yung damdamin na yun. Kung may mga pagkakataon na ayaw tayong kausapin, irespeto natin yon. Respeto natin ang bawat miyembro ng pamilya. Ano pa? Irespeto natin ang kanilang oras. Okay? Hindi pwedeng laging sila ang nag-a-adjust sa atin, kinakailangan tayo rin na mag-adjust. Meron din silang mga importanteng bagay na kinakailangan gawin. Ano pa? Irespeto natin ang kanilang mga gamit. Tandaan natin, yes, tayo maituturing na parang mga pasyente. Pero hindi tayo dapat maging pasaway na ano lang ang gusto nating kunin or gamitin na hindi natin pinagpapaalam. Hindi dapat yun. Kinakailangan irespeto natin maging ang kanilang gamit at ang bawat miyembro ng pamilya maging maingat sa ating mga pananalita. Irespeto natin ang ating kapwa, ang ating pamilya sa pamamagitan ng ating mga sinasabi. So, respeto para sa bawat isa. At sumunod, napakahalaga upang lubos na mabuo muli ang tiwala, kinakailangan unawain natin ang katayuan. Muli kong sasabihin sa bawat isa sa atin, na ang magulang, yung asawa, anak, tayong lahat ay nasa proseso pa ng paghihilom. Ano yun? Lahat tayo ay nasa proseso pa. Lahat tayo ay sugatan, ikaw ay sugatan, sila ay sugatan. Kung tayong lahat ay sugatan pa at tinutulungan nating maging maayos ang ating pamilya at muling mabalik ang respeto at mabalik ang tiwala natin, kinakailangan unawain natin ang katayuan ng bawat isa. Ano ibig sabihin nun? Na hindi ganon kabilis. Siyempre, kaya nga natin tinuturo na muling ibalik ang tiwala. Pero tandaan natin ito, hindi ganon kabilis maibalik ang tiwala. Ito'y isang proseso. So unawain natin ang katayuan ng bawat isa na tayong lahat ay nasa proseso. Ang tanong, ano ang dapat nating gawin? Halimbawa, naiinis ka na, napipikong ka na, kayong mga magulang, sa anak natin o ikaw na misis o ikaw na mister, sa asawa mo na nagbabalik o nagre-recover, medyo minsan ay nakakapikon. Yung bang gusto mo na namang patulan, gusto mong magsalita, gusto mong sumbatan, anong dapat nating gawin kapag ka naiinis na tayo or dapat tayong or gusto na nating magalit? Alam ko na alam natin kung anong gamit nito. Okay? Medyo familiar ba kayo rito? Hindi po ito ordinaryong kaldero. Ito po ang tawag dyan ay pressure cooker. Okay? So pressure cooker. Ano po ba ang gamit? Ano ba ang nagagawa ng isang pressure cooker? Simple lang, hindi ba? Sa pressure cooker, inilalagay ang isang karneng matigas.
At sa pamamagitan po ng pressure cooker, yung matigas na karne ay pinalalambot. So sa paano pong paraan? Hindi ba dahil kapag ka nasa boiling point, yung mainit na mainit, yung pressure po, kaya pressure cooker, yung pressure po niyan ang nagpapalambot doon sa karne. Ang tanong, kapag ka ang isang pressure cooker ay kumukulong-kumukulo, okay? Pinilit mong buksan, anong pwedeng mangyari sa iyo o sa mga taong nakapaligid sa pressure cooker? Ano po sa palagay ninyo? Hindi ba't ikaw mismo na magbubukas, pwede kang masaktan? Hindi lang ikaw. Kapag ka binuksan mo, kung may tao sa paligid, pwede ring masaktan. Pwedeng humampas sa iyo yung takip, pwedeng tumapon sa iyo yung mainit na sabaw. Ganyan ang nangyari kay Clark. Nung pinilit niyang buksan, yung pressure cooker habang nasa pressure ng pagkulo, ganun ang nangyari sa kanya. Ngayon, anong relevance, anong kaugnayan ng pressure cooker sa ating pinag-uusapan, at lalo na kung gusto mong magalit? Alam ba natin na kapag tayo nagagalit, para din tayong pressure cooker? Naiintindihan natin yon? Hindi ba't nararamdaman natin na para bang may nabubuong pressure sa ating dibdib? Ang tanong, kapag ka nararamdaman mo na yung nabubuong galit sa iyong dibdib at binuksan mo ang iyong bibig, napansin ba natin yon? Na kapag ka galit na galit ka na at ikaw ay nagsalita, puro hindi magagandang salita ang lumalabas sa ating mga bibig. Kagaya ng pressure cooker, napakahalaga rin na antayin muna nating humupa yung pressure cooker. Kaya po ang pressure cooker, meron po yung aparato sa ibabaw. At kapag ka kumukulo, anong naririnig natin? Hindi ba yung anong kinakailangan doon? Antayin natin na matapos yung ingay o yung tunog, ibig sabihin, yun ay humupa na at yun ay safe nang buksan. Anong gagawin natin ngayon? Halimbawang napipikong ka na. Halimbawang naiinis ka na. Halimbawang galit ka na, imbis na buksan mo ang iyong bibig at magsalita ka ng masakit na salita, gawin mo na lang yung parang pressure cooker. Habang punong-puno ka ng galit, edi maglakad-lakad ka at para kang pressure cooker na ganito rin na gawin mo. Antayin mong ikaw ay humupa. Okay? So maging maingat sa ating mga bibitawang salita. Ngayon, ang sinabi sa Filipos chapter 3 verses 12 at 13, basahin nating sabay-sabay. Go! Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito at hindi rin sa ako'y ano raw. Hindi niya sinasabing siya'y perpekto na. Hindi sa sobrang bait na siya. Ito yung sinabi niyang sikreto ng buhay. Ang sabi niya, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit, anong sabi ni Apostol Pablo? Isang bagay ang ginagawa ko. Ano yung patuloy niyang ginagawa? Nililimot ko na raw ang ano? Nililimot niya na ang nakaraan at sinisikap niyang marating ang layunin na nais niyang makamtan. Na ang bawat isa sa atin, kinakailangang hindi ka lang magbuo ng tiwala, mag-umpisa kang magkaroon ng pangarap sa iyong sarili. Hindi lang pangarap, tulungan mo ang sarili kung paano ka makapagbabago. Kung nandito ka sa sitwasyon na ito, paano ka makakarating sa sitwasyon na ito? Anong gagawin natin? Umpisahan na raw natin or simulan na nating talikdan ang alin? Talikdan ang nakaraan. Para matulungan tayo kasama sa tatalikdan natin, hindi na yung mga maling tao. Hindi na yung mga maling lugar sa atin, kung hindi, iwanan na natin daw ang mga basura. Yung mga bagay na ginagawa natin na hindi nakakatulong sa atin, parang sa isang bahay. Lahat ng mga scrap, lahat ng mga basura, ang importante ay isa-isa na nating kunin at itapon. Ganon din sa buhay natin. Para tayo makapag-move forward, para tayo makaabante, para makapunta tayo kung nasa saan tayo ngayon sa nais nating marating, importante raw na itapon na natin. Kalimutan na natin kasama sa mga bagahe na ito o mga basura na ito, yung sama ng loob.
Kasama sa mga basura na ito, yung maling kaisipan sa ibang mga tao. At kasama rin dito, yung kawalan din natin ng tiwala maging sa ating mga sarili. At kasama rito, yung magdesisyon na tayo, na itong mga tao na naging dahilan para mahila tayong pababa, itong mga tao na naging dahilan para masira ang ating buhay at relasyon sa ating pamilya, maging relasyon sa ating Diyos, ay tatalikuran na natin at magbubuo na tayo ng panibagong direksyon at kaibigan ng ating buhay. So, simulang talikdan ang nakaraan at sumunod ay napakalaga rin. Tulungan natin ang bawat miyembro na makabangon. Huwag nating isipin palagi na ako ang may kailangan. Ako ang kinakailangan yung tulungan. Huwag tayong maging makasarili. Kinakailangan para tayo maging buo, para tayo makapag-umpisa bilang isang pamilya. Isipin ko, paano ko matutulungan ang aking magulang? Isipin ko, paano ko matutulungan muli ang aking asawa? Siya rin ay nasa healing process pa. Paano ko matutulungan ang aking anak? Siya rin ay nasa paghilom pa. Paano ko matutulungan ang aking kapatid? Siya rin ay nasa paghilom pa. Anong sinasabi sa unang Tesalonica? Basahin natin. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at ano raw ang kinakailangan natin gawin? Kinakailangan magtulungan ang bawat isa. So paano tayo magtutulungan? Magtulungan tayo sa pag-iwas ng pagsasalita ng mga bagay na nakakasira sa kalooban. Sa pag-iwas sa mga masasakit na salita at tulungan din daw natin na magbigay tayo ng mga salita na nakakabuo ng ating pagkatao. Encourage natin ang bawat isa. I-appreciate natin ang bawat isa. Alam niyo po, ito lang masama sa atin. Para bang sa bawat araw, magaling tayong maghanap ng mali. Hindi ka na naman nag-ayos. Hindi ka na naman nag-ugas. Hindi ka na naman gumawa ng ganito. Ibig sabihin, magaling tayong maghanap ng mali sa isang tao, pero hindi tayong magaling sa paghahanap ng magaganda rin namang ginagawa ng bawat miyembro ng ating pamilya. Umpisahan na natin na sa pagkakataong ito, tutulungan natin na makabangon ng bawat isa sa pamamagitan ng paghahanap ng mga bagay na makapagbubuo sa pagkatao ng bawat membro. Hanapin ang maganda at huwag pagtuunan ng pansin ang mga pangit. Anong kinakailangan? Sa pagbubuo ng tiwala. Okay? Kung ang ating plano, kung ang ating pagnanais ay muling mabuo ang tiwala sa bawat isa, umpisahan natin sa tunay na pagpapatawad. Ano pa ang kinakailangan natin gawin? Kinakailangan nating irespeto ang bawat miyembro ng ating pamilya. Hindi yung tayo lang. Lahat ng miyembro ng pamilya. Kinakailangan nating unawain na ang bawat isa ay nasa proseso pa ng paghihilom at sumunod, importante rin, na simulan na nating ibasura. Okay? Itapon yung mga bagay na muling hihila sa ating pababa at sa huli, kinakailangan nating tulungan ang bawat miyembro ng pamilya na makabangon. Huwag tayong puro tayo lang. Huwag yung puro tayo lang ang nais natin na isipin ng miyembro ng ating pamilya. Importante ang trust sa bawat isa. Ngayon, nais ko po magtapos sa isang pahayag, okay? Sa Kawikaan, chapter 3, verses 5 to 6, pwede po nating basahin sabay-sabay, go. Kay Yahweh ka raw Kay Yahweh tayo magtiwala. Kung nais natin at naniniwala tayo na meron pang pag-asa ang bawat miyembro ng ating pamilya, may pag-asa pang muling mabuo ang ating pamilya, ito po'y magsisimula sa muli nating pagbabalik ng tiwala sa ating Panginoon. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Because ito po yung problema natin. Madalas tayong nagmamarunong. Okay? Kaya po nagkakawindang-windang ang ating buhay. So importante raw na imbis na magmarunong tayo, ipagkatiwala natin ang ating sitwasyon sa Panginoon at sa lahat ng inyong gawain, siya'y alalahanin upang tayo raw ay patnubayan ng ating Panginoon sa ating buhay na tatahakin. So nais ko po na magsara sa isang panalangin kung nais po natin na lubusang hindi lang maghilom, hindi lang magkaroon ng lubos na kapatawaran, kung hindi mabalik ang tiwala natin sa bawat isa, umpisahan muna po natin sa pagbabalik ng ating tiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, naniniwala po kami
na sa aming sitwasyon sa pamilya ay nawala po o nasira na rin ang tiwala namin para sa bawat isa. At inaamin po namin na hindi ganon kadali ang pagpapatawad at inaamin din po namin na hindi ganon kadali ang pagbabalik ng tiwala dahil po kami ay nasaktan. Ngunit naniniwala po kami, Ama, na napakaganda ng plano mo para sa aming pamilya. At sa pagkakataon pong ito, upang lubos kami makapagpatawad, upang lubos na maibalik namin ang tiwala, kami po ay lubos na magtitiwala sa inyo. Na ikaw bilang aming Diyos at tagapagligtas ay merong magandang plano para sa aming buhay at para din sa aming pamilya. Panginoon, kami po bilang isang pamilya ay lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba. At inaamin namin na kung kami lamang, Panginoon, ay hindi po naming magagawang ayusin at buuin muli, hindi lang ang tiwala, kung hindi ang aming pamilya. Humihingi po kami ng kapatawaran at humihingi din po kami ng kalakasan na sa pamagitan ng iyong grasya at kapangyarihan, tulungan mo po kami bilang isang pamilya na muling manumbalik ang tiwala at pagmamahal para sa bawat isa. Salamat po aming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.